May kababalaghang nangyayari ngayon sa Chocolate Hills, my dudes. At today ngayong araw, alamin natin kung ano nga ba yung ginawa nila dito. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang napakagandang resort sa Bohol. At ito ang pinangalanang The Captain Peak Garden and Resort. Bukod sa napakagandang resort na ito, ay maamis ka rin sa ganda dito. Dahil ang resort na ito ay ang katangi-tanging nag-iisang resort na nasa gitna mismo ng Chocolate Hills. Alright. So tulad nga ng sabi ni Sir Randy Adventure, ito lang yung kaisa-isang resort dito sa Chocolate Hills. And may rason yan dahil lang Chocolate Hills ay isang protected area as far as I know. And kung tamang aking geographic prowess, itong Chocolate Hills is located sa Bohol, which is also declared by UNESCO bilang isang global geopark. And basically what that means, my dudes, ay itong buong area na ito, yung Chocolate Hills, ay kino-conserve. And any development going forward ay dapat sustainable at hindi siya nakaka-harm sa ecosystem at sa itsura nitong Chocolate Hills. So that is the simple way to explain that, my dudes. So ito probably yung rason kung bakit nag-iisa lang itong resort na ito. And pag pinayagan nilang itong resort na ito na mag-stay open at walang ginawa ang ating government about this, ay pwede siyang mag-set ng precedent or parang nauna na siya and then marami nang makikigaya kasi sasabihin lang nila, bakit yun pinayagan nyo? Kami hindi. So, pwedeng gawin yun na rason ng ibang mga developers upang tuluyang sirain ng Chocolate Hills, which, by the way, my dudes, it took millions of years para mabuo itong Chocolate Hills. Hindi ito man-made. So, itong Chocolate Hills is a type of a karst formation. It took a combination of erosion at mga tectonic activities para mabuo itong napakagandang Chocolate Hills. So, I totally understand kung bakit maraming nagagalit dito sa development na ito. And, you know, maraming nagsasabi na paano napayagan yan at paano sila nakakuha nung, you know, building permit for that. And my answer is, di ko rin alam, my dudes. Kasi tulad nga ng sabi ko kanina, protected area ito. And sa mga protected area, merong mga restrictions tulad ng hindi kayo pwede magtayo ng mga certain structures. So let's say, yung zoning ng bahay na tinayuan ko ngayon, itong bahay na tinitiran namin ngayon is residential. So sa residential, hindi ka pwede basta-basta magtayo ng commercial. Kasi imagine mo noon, may bahay ka, tapos biglang, boom, may amusement park sa harap mo. That is not residential anymore. Maririnig mo, may naghihiyawan, may nagtatawanan. Mas lalo kang nalulungkot kasi mag-isa ka lang. Wala kang friends. The pain. So, yun yung purpose ng mga zoning at ng mga parang designation sa certain areas. So, typically yung nag-e-enforce ng mga ganyang klaseng zoning at mga regulations ay yung ating municipal government at ang mga local na agencies tulad ng ating DENR. So, typically, sila yung mag-enforce niyan. Dito sa Baguio, bago kami makapagpatayo ng kahit anong structure, ay kailangan pa namin ng building permit. And then, bago yung building permit makuha, kailangan namin kumuha ng tinatawag natin na ECC or Environmental Compliance Certificate, which kinukuha sa DENR. I think lang, my dudes, na yung gantong klase ay hindi papasa sa DENR at hindi kayo basta-basta makakakuha ng ECC. Kasi dito pa lang sa Baguio, magputol ka lang ng puno. Yan, tree cutting permit. Sobrang hirap na. Yun pa kayang, you know, i-deface mo ang isang national treasure natin na tulad nito. Nakita pa sa isang, anong bill yun? 200 peso bill ba yun? Yan, so yan yung rason kung bakit nakita ko pala itong video na ito. Ang daming kumakalat na memes and I'm like, ano nangyari? Tapos tinignan ko, bam! My eyes! It burns! Nangyari! Anyway, balik tayo dito sa resort at mag-concentrate tayo dun sa parang architectural aspect niya. Kasi yung legal aspect, I will leave that to the legally minded people or dun sa ating mga attorneys at mga law peoples. Kasi hindi ako ganun ka-well-versed doon. So for now, tuloy. On lamang silang entrance dito na 110 pesos at maaari ka nang mag-swimming sa kanilang napakagandang pool. At 75 pesos naman para sa mga kids or bata. At mayroon din silang cottage dito na nagkakahalaga lamang ng 300. Okay, you know what? Hindi ko na papanoorin itong part kung saan ina-announce niya yung presyo. One is, mura siya. So, dahil mura, for sure, maraming gusto pumunta dito. And pag dumami yung influx ng mga tourists ay
maengganyo yung ibang mga developers magtayo ng kung ano-ano na namang mga bagay dito which will then ruin this area tulad nga ng sabi ko kanina. Now, in my opinion, my dudes, kung ako yung magde-develop dito, let's say pagmamay-ari ko itong lupa na ito and pinayagan ako ng DNR to build a thing, the responsible approach toward this ay titignan muna natin yung konteksto ng lugar. So in this case, nagtayo sila ng swimming pool. And yung mga swimming pool, maganda lang yan sa context ng mga beach. You know, kasi you go to the beach para mag-swimming. And ayaw mo naman pumunta dun sa dagat kasi may floating poopies. Which traumatized me nung bata ako. Nakakita ako ng ganon, floating submarine. And magmula nun, lagi na lang ako dun sa mga swimming pool. So yon, bagay na bagay mga swimming pool sa mga ganong context. But in this context na parang bulubundukin siya mga chocolate hills, bigla ka maglalagay ng swimming pool, hindi bagay. Kasi kita nyo naman, kulay pa lang. Masakit na sa mata tignan. So in this context, ang pinaka-okay na i-build natin ay something low impact. Pwede tayong maglagay ng parang mga trail lang na hindi sementado. Pwede siyang lupa lang na trail kung saan dun lang dadaan yung mga tao. So prohibited sila from going out of the trail. Or pwede rin tayong maglagay ng mga stilted na platforms or walkways dito na kasya lang siguro yung mga 3 tao, side by side, ganun lang kaliit. And ang kaganda ng stilted ay kung gaano kaliit yung stilts natin or yung mga poste, yun lang yung masisirang area. Which, again, as long as meron tayong dinidevelop ay may nasisira. So as much as possible, mas okay kung wala tayong gagawin at all. Just let it be. Yan, ganyan lang. Anyway, going back sa mga posibleng pwedeng gawin dito, pwede naman merong mga maliliit na viewing areas na again, stilted para hindi masyado malaki yung impact niya sa overall na terrain to view the whole area. Okay din yung ganon. Or, my personal suggestion ay meron tayong bentahan ng mga sapatos ng babae na gawa sa tsokolate. Chocolate heels. Yan. Di ba? Galing. Hindi. All jokes aside, the best development pagdating sa mga gantong klaseng natural beauties ay no development at all. Kasi andun na nga, ginawa na nga ng Earth and ni God yung pinaka-tourist attraction. Huwag mo na dadagdagan. Okay na yun. Sa iba na lang tong mga pool. Siguro dun sa areas na wala ka masyadong makita, dun pwede ka maglagay ng mga gagawin mong tourist attraction. But in places such as this, I believe there is no need. But you know, that is only my opinion and disclaimer, lahat ng binanggit ko dito sa buong video na ito ay opinion ko lang and are only limited by my very, very minuscule knowledge and intelligence basket. So, again, take everything I say with a grain of salt and always do your own research, my dudes. With that being said, I guess dito na natin tatapusin ang ating video. Palike itong video kung ayaw nyong bisitahin kayo ng mga nagbebenta ng sapatos na gawa sa tsokolate. Mahal yung mga yun. Di nila kayo tatantanan. They're selling chocolate! They're selling chocolate! Yeah! Chocolate.